naka-quarantine yung lahat ng mga kasama doon. Sige po mga kapatid, tayo na po ay magsimula sa ating pananalangin sa Panginoon. And before we start our prayer proper, let us first continue to prepare ourselves in worship. Let us sing together as we prepare ourselves and as we ask the Holy Spirit to guide, to bless us in our prayer. Go, 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 pray. Holy Spirit, come and fall afresh. Yes, my dear Holy Spirit, you are our leader. You are the one who are going to help us how to pray. We just entrust to you everything. For your joy. Yes, my Lord, we entrust to you an hour of prayers, an hour of worship, and let the name of Jesus be glorified. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Thank you for your love. Yes, my For your Lord. joy. For your peace that surpasses all understanding, oh God. Love you. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Nasa place mo ka na? For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. We worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. Let me worship you. Let me worship you this day. You are the peace that holds my heart. Like help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
there I find you waiting. Amen, Lord. And there I find release. Oh, my heart, I'll worship. Unto you I sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. We love your Father God. Maybe you're really struggling with worries. We and magnify you, O Lord. Lord, I'll worship, and unto you I sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. We love you and we worship you this day. How many of you this morning, you need help from God? You need a miracle? Oh Father, Either we financially, love physically, in a family, in a you relationship. But this as we morning, we just worship you this day. We give you worship, Father God. We give you honor, our Lord. Thank you very much, our dear Father God, for the love that we are experiencing. And thank you that you have proven your love for each one of us, Lord. Thank you, Lord, for the physical strength that you are bestowing for us. And thank you, Lord, for the peaceful heart, for the sound mind. Thank you for all the good and perfect things. Thus we give you praise, we give you worship, we honor you. We give you the highest praise. We give you the highest worship. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you worship. We give you honor. We give you Hosanna. Hallelujah. Oh, you really deserve our praises. You really deserve our worship, Lord. Father, we worship. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you as we worship you this day. We give you our highest worship and our praise, Lord, because Amen. you deserve Praise all your these name, things. Jesus. And we want to thank you for giving us this opportunity to have a communion with you by the Holy Yes, Lord. Spirit. Thank you that in the name of your Son Jesus, we can go boldly in the throne of yours, so that you're going to really attend to the cries, attend to our petitions, Lord, attend to all the prayer requests that we will be sending to you, Lord God. And because you are so good, because you are so great, because you love us so much, we know, Lord God, that you
going to attend to all of these things, O God. Our dear Holy Spirit, guide us, lead us in the center of the will of God so that we will be praying accordingly. Yes, Father. And Yes. we pray, Lord, that the word that we will be hearing from you tonight will be an encouragement and an inspiration so that we will always be within the center of your will so that we will be able to obey you and live accordingly as your word says, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magkakasama ngayon sa Go, Go, Go Pray dito sa Zoom. Yes, Lord. Pala namin mga kasama namin, Panginoon, nakasama namin sa Facebook, Lord God. Ikaw ang siyang sumama sa amin, Panginoon, at masiyahan kami sa iyong presensya, Banal na Spirit. We just trust to you everything and we open our hearts so that you can move personally in each one of us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We are really fortuned and blessed tonight to hear a message from the Lord, and we will be hearing the word of encouragement from our dear pastor Deo Quezon, and the Lord will use him mightily tonight. Pastor Deo. Unmute, Pastor. I-unmute mo na yan. Naka-unmute si Pastor. Naka-mute ka. Sige po. Ayan po. Thumbs up po kayo kung maliwanag po yung boses. Okay. So, amen. Purihin ang Diyos. So, ang sama-sama po tayong magpalakasan sa salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan. So, ating pong bibigyan to ng title na Confident Ka Ba? So, yun, doon po tayo iikot sa tanong po na yan. Confident ka ba? Amen. So, bago po tayo magsimula at atin muna pong basahin ang ating pong teksto sa unang Korinto chapter 1 verse 30. So, sa Tagalog po, sabi po doon, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pagkakaisa ninyo kay Kristo, Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. Yan po ay matagpuan sa unang Korinto, chapter 1, verse 30. So, confident ka ba? So bago po tayo magpatuloy, tayo muna nga po ay manalangin. Tumingin tayo sa Espiritu ng Panginoon at tulungan tayong maunawaan at maintindihan ang kanyang salita. At ibukas sa atin ng Diyos, i-reveal sa atin ng Diyos, iba pang mautuhanan na narito upang tayo mapalakas at mapalalim ang ating pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Pakilang Diyos, kami po'y lumalapit muli at humihingi ng tulong ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, dahil alam namin ang iyong salita ay malalim at hindi namin kayang halungkatin, Panginoon, ang kailaliman nito, Panginoon. Maliban kami, tulungan ng iyong Espiritu, O Diyos. Tulungan mo kaming lahat, O Diyos, na magpalakasan pagbubuli ng salita mo, Panginoon. Nawa itong mga salita mo nito, O Diyos, ay lalo pa magpatibay sa amin. Magkaroon lalo ng confidence, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa pagharap sa iyo, God. Kaya tulungan mo kaming lahat, O Diyos, give us understanding, give us wisdom, Panginoon, as we hear your word, Panginoon, and meditate your word. In Jesus' mighty name, Amen. Confident ka ba? Are we confident enough to enter into the holy presence of God in spite of our imperfections? Kasi alam naman natin na by nature ay tayo'y makasalanan, ano po. Kaya madalas nagtatanong tayo sa paglapit natin sa Panginoon na nakasama ko ba yung Diyos? Nakipag-fellowship ba sa akin ng Panginoon? Dahil alam natin ang Diyos natin ay banal, alam natin ang Diyos natin ay matuwid. So lagi natin tinitingnan, binabalikan yung ating sarili na tayo ba'y karapat-dapat sa Kanya. So, gaano ang ating kasiguruduhan o confidence na tayo ay nakikita o naaalala ng Panginoon sa ating pagpasok sa Kanyang presensya? Gaano ang ating kasiguruduhan o confidence na
Naalala pa ba ng Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan o yung mga ginagawang kasalanan? At tapos basta lang tayo luluhod at umaasang nandiyan agad ang Panginoon upang pakinggan tayo? Totoo bang naihingi na natin ng tawad ang lahat ng ating mga kasalanan? Competent ka ba na matuwid ang katayuan mo sa Diyos? At anong pruweba ang sasabihin mo sa Diyos kung itanong sa iyo yan? So yan po yung ating pagbubulay-bulayan. Confident ka ba? Amen. So sa ating pong teksto, sinasabi doon na sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So yung 3 puntos po na yan ang ating pong pagbubulay-bulayan. Itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So may kabanalan ba tayong humaharap sa presensya ng Diyos? Sa unang Pedro 1:15 hanggang 16, sabi doon ni Apostol Pedro, dahil ang Diyos sa pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nakasulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sa awit po, 16:18, dito po, pinapaalalahan sa atin ng Panginoon na kapag merong karumihan, may kalikuan sa ating buhay, ay hindi tayo papakinggan ng Diyos dahil sinasabi sa kanyang salita. Sa awit nga po na ito, 16:18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. So kung ang mga ito ating pagbabasihan sa pagharap natin sa Diyos, parang nakikita natin, i-assess natin sarili natin, lagi tayong kapos at hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Dahil unang-una, nakikita natin na hindi tayo perfecto, pumabagsak-bagsak tayo, dito ba? So, nagkakasala tayo. So, parang sa pagharap natin at sa pagpasok natin sa presensya ng Panginoon, tinitingnan natin na parang hindi tayo karapat-dapat. Pero salamat po dahil merong Kristo. Salamat dahil merong Jesus na namatay sa krus. At dahil sa pakikipagkaisa natin kay Kristo, sa pamamagitan niya, tayo po ay itinuring na tuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So yung una, itinuring na patuwid. Sa ating pananampalataya kay Kristo, sabi po dun sa Bible o sa Biblia, ibinihis sa atin o itinuring tayo matuwid ng Panginoon. Yun po sasabi po sa English na imputed righteousness. Sa imputed righteousness, sa katuwirang itong binigay sa atin ng Panginoon, wala tayong bahagi dito. Sa katuwiran nito, maliban sa ating pakipagkaisa kay Kristo, maliban sa ating pananampalataya kay Kristo. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na meron tayong ginawa, meron tayong nagawang mga bagay para sa Diyos upang magkaroon tayo ng imputed righteousness. Sabi sa Biblia at maliwanag na itong lahat ng ito ay dahil sa pakipagkaisa natin kay Kristo. Kaya nga ba walang pwedeng magmayabang sino mang tao sa harap ng Diyos? Dahil ang katwiran, lahat ay nagmula sa ating Panginoong Jesus. Si Abraham sa kanyang katandaan ay nanampalataya sa pangako ng Diyos na magmumula sa kanya ang lahat ng hari. Maraming angkan, na sabi ng Bible, singdami ng buhangin sa dagat. Pero, ang panahon na yun, tinanggap niya ang pangako, siya'y matanda na at si Sarah o kanyang asawa ay isang baog. So parang napakahirap tanggapin ang pangako na sa katotohanan, nakaharap sa iyo ang mga bagay na hindi po pwedeng mangyari. Pero sabi sa Bible, si Abraham ay nanampalataya. Sa Roma 4:22-24, sabi po doon, kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, si Abraham, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tayo rin ay papawalang sala kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. So yung pagiging matuwid po dito ni Abraham ay ibinigay sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya lamang, sa kanyang paniniwala, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at hindi sa kanyang mga ginawa. Sa Roma 8:1, sabi po doon, Romans chapter 8 verse 1, kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ng mga tao na nakipagkaisa na kay Kristo. We are justified by our faith in Christ. Sabi doon, tayo'y absuelto na sa ating mga kasalanan. Pinawalang sala na tayo dahil kay Kristo. Sabi doon, not guilty ang ating verdict sa atin.
ng Diyos dahil sa magitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. So we are not guilty anymore sa ating mga kasalanan dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Ang dugo ni Kristo ang tumatakip sa atin sa harapan ng Diyos, Ama, kaya nakikita sa atin ang katuwiran ni Kristo, hindi yung ating mga pagkukulang. Kaya sinabi doon, itinuring tayong matuwid dahil nakipagkaisa natin kay Kristo. Pangalawa, sabi doon sa ating teksto, ginawa tayong mga banal. So parang napakahirap isipin na dahil tayo'y tao lamang, so hindi natin kayang maging banal. Hindi natin kayang humarap sa Diyos na tayo'y malinis dahil kilala natin ating sarili, di ko ba? Pero paano to mangyayari? Pero sinabi ng salita ng Panginoon, ginawa tayong mga banal. Sa Hebreo 10, chapter 10, verse 10, sabi po doon, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. So nagkaroon tayo ng kabanalan dahil sa paghahandog ng ating Panginoon sa krus sa kanyang sarili upang tayo tubusin. So dahil sa kabanalang yan, nagkaroon tayo ng confidence na lumapit sa Diyos at nakatitiyak tayo na diringgin tayo sa ating mga dalangin. So dalawa na yun, ano po? Una, itinuring na matuwid. Pangalawa, ginawa tayong mga banal. So ito magbibigay sa atin ng confidence upang sa ating pagharap sa Panginoon, sa kanyang presensya ay talagang alam natin na kasama natin ng Diyos at tinatanggap tayo ng Diyos sa kanyang banal na trono. So yung pangatlo po, iniligtas tayo ng Diyos. Pangalawang Korintos 5:21 sabi doon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa magitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sa salita din na yun, sinasabi doon, dahil kay Kristo, muli ginawa tayong matuwid sa harapan ng ating Diyos Ama. So dahil kay Kristo, binigyan tayo ng kaligtasan. Ang kaligtasan nito ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Efeso 2:8 hanggang 9, di ba? Kung alalahanin natin ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating mga gawa. So sabi po doon sa 1 Pedro 2:9 hanggang 10, bilang mga bayan ng Diyos, sabi doon, ngunit kayo isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon tinanggap ninyo ang kanyang habag. So, sa magitan po ng ating pakikipag-isa kay Kristo, niligtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. So tayo po, una, itinuring na matuwid. Pangalawa, ginawa tayo mga banal. Pangatlo, iniligtas tayo ng Diyos. Sa pagpasok natin sa presensya ng Diyos sa gabi na ito, ang kinin natin ng pagtitiwala at kasiguraduhan na tayo ay tatanggapin ng Diyos sa kanyang banal na trono at banal na presensya. Ang ating panalangin ay diringgin sa harap ng kanyang kabanal-banalang harapan dahil tayo itinuring na tuwid, tayo'y pinapaging banal at inakong mga anak ng Diyos. Ang kinatin ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Confident ka na ba sa pagharap sa Diyos sa gabi na to? Dapat maging confident tayo. Kasi sa ating pagharap sa Panginoon, ang nakikita ng Diyos Ama sa atin ay ang katuwiran ni Kristo na sa buhay natin. Diba? Hindi niya na naaalala yung mga kasalanan na nagawa natin. Hindi niya na inaalala yung lahat ng mga imperfection na meron tayo. Dahil ang nakikita ng Diyos Ama sa atin yung katuwiran ng ating Panginoon Jesus na nasa buhay natin. So wala nang makapaghahadlang pa sa atin upang asahan natin na sa paglapit natin sa Panginoon ay tatanggapin niya tayo. So we are confident enough ngayon
Alam natin na pagpasok natin sa presensya ng Panginoon, meron tayong katuwiran. Dahil yan ang sabi ng Panginoon. Dahil kay Kristo, dahil sa pagkaisa natin kay Kristo, tayo itinuring na matuwid. At dahil tayo matuwid, pwede at malaya tayo makakaharap sa harap at sa banal na presensya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin, dakilang Diyos, kami po ay muli nagkapasalamat sa iyong salita at maaaring paalaala sa bawat siya, Panginoon, na dapat kami magkaroon ng confidence, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo, sa aming panalangin sa iyo, sa aming pagpasok sa iyong presensya, Panginoon. Dahil alam namin, kasama namin, tinuring mo kaming matuwid sa magitan ni Kristo, Panginoon. Kaya Lord, kami umaasa sa aming pagbibigay sa iyo, Panginoon, ng aming mga dalangin, Panginoon. Alam namin ito yung mga karating sa iyo at diringin mo, Panginoon, dahil sa magitan ng Panginoon susuna sa amin, dahil sa pakipagkisa namin kay Kristo, Panginoon, we are confident enough that you will hear us at kami makikipag-usap sa iyo at ikaw ay makikipag-usap sa amin, Panginoon. Dahil dala-dala namin ang kabanalan ni Kristo, ang kanyang alay, dala-dala namin, Panginoon, ang kalikasan ni Kristo. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat. Alam namin ang aming gagawin ngayon, Panginoon. We are confident, Panginoon, na makakasama ka namin, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan niya na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa katotohanan na ating narinig at muli ay napalakas ang ating mga loob dahil nga po sa tayo ay ginawang banal ng Panginoon, tayo ay tinuring na matuwid at tayo po dahil ay nagkaroon ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoon. At dahil dito, malakas po ang ating mga loob, na malakas ang ating loob na lumapit po tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon upang kanyang marinig ang kanyang mga panalangin. Lalo na ng bawat isa sa atin habang tayo po ay nag-invest ng time sa pamamagitan ng pagtulong ng banal na Espiritu. At ilan sa katunayan po na ating pong mga panalangin na dininig po ng Diyos nung tayo po ay nanalangin noong isang linggo ay ang mga sumusunod. So, ang sakit po ni Sister Delia sa kanyang balikat ay tunay nga po na pinagaling ng Panginoon. Ang Kuya Mimi po ay pinapalabas na, natugunan na po yung pangailangan nila at patuloy na nagpapagaling. At gayon din po ay nawala na din po yung dinaramdam po ni Dr. Vicky de la Cruz at patuloy na pagpapagaling ng Diyos sa skin allergy ng kanyang asawa. Si Vanessa po, na mayroong pneumonia ay wala na pong siyang nararamdaman na ubo, pati po yung rashes sa mukha ng kanyang 5-year-old na anak ay nawala na rin po. Pinagaling po ito ng Panginoon. At patuloy na pinagpapala ng Diyos ang negosyo po ni Sister Louie at yung mga dalangin natin sa ating bansa ay patuloy na dinidinig ng Panginoon. Bagamat mayroon po tayong isang kapatid na pinag-pray po natin, yung may cancer po sa goiter, ay nasa napakamabuti na pong kalagayan na siya na po ay kinuha ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos, tayo po ay lalo lumalakas ang ating mga loob dahil ang Panginoon natin ay naririnig ang ating mga dinadalangin. Ano po? At ngayon po ay aanyayahan po natin ang ating kapatid na si Sister Angie Quezon. Siya po ang mabuting may bahay po ng ating Pastor Deo Quezon. Siya po sa ating pananalangin. Ayaw mo mag-video. May nahihiya siya. Sa ating pananalangin at nagpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga kasama po natin sa Facebook. Madami po sila, hindi ko na po mabasa ang mga pangalan nila at nais po natin personal na i-mention ang mga pastor na kasama natin sa Facebook, sila Pastor Kabantog, sila Pastor Johnny Tombok, kasama po natin mga pastor po yan, pati po ang Dean ng Columban College, kasama po natin si Doc Dave at ang iba pa natin mga kapatid na napakadami po. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pati po si Pastor Halili, kanya asawa, ikasama po natin sa ating pananalangin. At magpo-focus naman po tayo sa ating pananalangin sa gabing ito. Una po ay patungkol sa ating bansa na dadalhin po ng ating kapatid na si Sister
Angie Quezon at mamaya po ay aanyayahan din natin Sister Flor na manalangin para naman po sa Iglesia ng Panginoon. So dalawa lang po ang ating prayer request at ang detalye po nito ay pakisama po natin patuloy sa ating bansa yung kaso po ng Meralco, gayon din po ang kaso po ng PhilHealth, ang nangyari po kay Pemberton, yung Department of Justice na nagulat, at pati na yung mga hinihingi ng mga tao na bigyan din ng konsiderasyon yung medyo matatanda na at mababait naman na pinabalik noon sa kulungan, at yung issue ng Dolomite, gayon din po ang ating mga kapwa Pilipino na nalubog ang barko sa Japan. No po, ang kahapon po narinig ko, dalawa pa lang po ata yung nakikita, hindi ko po alam ang updates nito ngayon. No, at gayon din ay napakaraming issues and concerns patungkol po sa blended learning, pati po sa flexible learning ng basic education, pati po ng CHED ay kinakailangan din po natin idalangin na pagkalooban din tayo ng Diyos na malakas na connections dahil marami pong nahihirapan mga estudyante, pati na po mga faculty na sa kanilang pagtuturo ay nagkakaroon po ng mga problema in between. And of course, pati na po yung COVID-19. Maliban po doon ay hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang maglagay sa ating mga puso na mga request na dapat po nating banggitin sa panahong ito. Sige po, mag-mute po tayo habang Sister Angie po ay nananalangin. Mag-agree po ang ating spirits sa pananalangin ni Sister Angie. Sister Angie. Sige, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabi na ito na muli pinaalala mo sa amin na kinakailangan magkaroon kami ng kumpiyansa, Panginoon, sa aming pananalangin. Dahil kami ay iyong mga anak, kami ang katwiran ng Panginoong Hesus ang nakikita mo sa amin. At salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na iyan, na sa gabi na ito ay ipinaunawa mo sa amin, Panginoon. Kaya confident kami, Panginoon, sa gabing ito, ang aming mga concern, Panginoon, para sa aming bansa, ang kalalagayan ng aming bansa ay iyong didinggin dahil ito ay ipapanalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, dalangin po namin ang kaso ng PhilHealth sa aming bansa. Nakikita mo ang karumihan, ang korupsyon, Panginoon, na rampant, Panginoon, at perennial problem ng aming bansa. Dalangin po namin na malantad na patuloy, Panginoon, ang problema, Panginoon, ng PhilHealth, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, hindi magdusa, Panginoon, ang maraming membro ng PhilHealth na hindi nila, Panginoon, makuha ang mga benepisyong mayroon sa PhilHealth, Panginoon. Kaya dalangin po namin na mabigyan, Panginoon, ng karampatang, Panginoon, na karampatan, Panginoon, na Justisya. justisya, Panginoon, ang nangyari, Panginoon, sa aming PhilHealth, Panginoon. Dalangin po namin mahayag sila, mabigyan ng parusa, Panginoon, at makasuhan, Panginoon, na sa gayon, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon, ang PhilHealth, Panginoon. Dalangin po namin patuloy, samahan mo ang aming mga Senado, Panginoon, na ma-reveal, Panginoon, ang lahat ng katiwalian, Panginoon, mabigyan ng justisya, Panginoon, ang aming mga kababayan, Panginoon, dahil ang mga mahihirap, Panginoon, ang tunay, Panginoon, na nagkakaroon, Panginoon, ng malaking problema, Panginoon, dahil sila, Panginoon, ay dependent sa PhilHealth, Panginoon. Yes. Dalangin din po namin, Panginoon, ang ginagawang sa DANR, Panginoon, sa Manila, Panginoon, na nagkaroon ng Dolomite, Panginoon, na mga buhangin, na puting buhangin, Panginoon, doon sa ginagawa sa Manila. Alam namin, Panginoon, ito ay parte ng beautification, Panginoon, pero ang masamang epekto nito, Panginoon, sa aming mga kababayan, Panginoon, na hindi nila nakikita. Dalangin po namin na mabigyan, Panginoon, ng solusyon, Panginoon, ang problemang ito, Panginoon, na ginagawa sa Manila, Panginoon. Dalangin din po namin ang COVID, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagbaba ng kaso, Panginoon, sa aming bansa. Dalangin po namin patuloy, bigyan mo ng talino, Panginoon, ng IATF, Panginoon, ng DOH, Panginoon, upang patuloy nang bumaba ito, Panginoon, at pabigyan ng solusyon, Panginoon, ang
lumulobo, Panginoon, ang kaso ng aming ng COVID, Panginoon, sa aming bansa. Dalangin po namin, Panginoon, na i-provide mo rin ang pangangailangan namin, Panginoon, pinansyal, patungkol sa vaccine, Panginoon, na bibilhin, Panginoon, ng aming bansa once na ito ay magkaroon na, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy na ibangon mo ang aming economy, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na wala na kaming kakayanan, Panginoon, sa marami pang mga gastusin ng aming pamahalaan. Pero naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay magpo-provide, Panginoon, para sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Yes. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi malayo, Panginoon. Hindi ka malayo sa amin, Panginoon, dahil kami na yung mga anak, Panginoon, ang siyang patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, para sa pangangailangan namin, Panginoon, ng pinansyal na pangangailangan para sa vaccine, Panginoon. Yes. Dalangin din po namin, Panginoon, ang order, Panginoon, sa Mindanao, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na maglagay, Panginoon, ng talino, Panginoon, ng karunungan sa aming presidente kung paano masusugpo, Panginoon, ang problemang ito, Panginoon, sa Mindanao. Napakatagal ng problema ito, Panginoon. Humahalo pa sila, Panginoon, sa napakalaking problema na pandemic, Panginoon, ng aming bansa. Kahit dalangin po namin matuldukan na, mawakasan na, Panginoon. Ang problemang ito, Panginoon, ay dinudulot ng mga rebelde, Panginoon, sa Mindanao. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na abutin mo ang pangangailangan ng aming mga kababayan, Panginoon, patungkol sa pagkain. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw na aming Diyos ay mayaman, Panginoon, at kaya mong abutin ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, ng iyong bayan, Panginoon. Dalangin po namin, samahan mo ang aming presidente, ang lahat ng aming mga opisyalis, Panginoon, upang nang sa gayon maabot ang problema, Panginoon, sa pagkain, Panginoon, ng aming mga kababayan. Yes, Lord. Po namin ang mga nawawalang seaman, Panginoon, sa Japan, Panginoon. Opo. Hayaan mo, Panginoon, sariling kaparaanan, Panginoon, makita, Panginoon, ang nawawalang mga kababayan namin, Panginoon, magawa ng solusyon, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang mga Navy, ang mga Marine, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makatulong upang malocate, Panginoon, ang aming mga kababayan na nawawala, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming pananalangin, sila ay matagpuan, Panginoon. Hindi namin alam ang kanilang kinahinatnan, Panginoon, pero naniniwala kami, Panginoon, na sila ay makikita, Panginoon, para sa kanilang mga mahal sa buhay. Yes. Salamat po ng marami ang basic education, Panginoon, ng blended learning, Panginoon, na gagawin, Panginoon, sa October 5, Panginoon. Patuloy na bigyan mo ng katalinuhan, ng karunungan, Panginoon, ang aming DepEd Secretary na si Secretary Briones, Panginoon, ang lahat ng guro, Panginoon, ang lahat, Panginoon, superintendent, Panginoon, sa iba't ibang region, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng talino, Panginoon, kung paano aabot ang mga bata, Panginoon, na walang kapasidad, Panginoon, na bumili, Panginoon, ng mga gadget, Panginoon, para sa bagong sistema, Panginoon, ng pag-aaral sa aming bansa. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ang tutugon, Panginoon, sa aming mga pangangailangan dahil ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord. Amen. Dinadalangin po namin ang panalangin na sesend lamang po sa ating Zoom. Pinagpipray po namin ang kalagayan ni Christy Alarcon na bigla po siyang napadala sa ospital. Dalangin po namin na ang iyong pagpapagaling at patuloy na pagbibigay na malakas sa pangatawan ay sumakanya. At inaangkin namin ang prayer na ito sa pangalan ni Jesus dahil ikaw po ang siya nangako na magkakaloob ng kagalingan sa sino man lalapit sa iyo at may tunay na pananampalataya. Kagalingan nire-release namin sa pangalan ni Jesus. Ngayon po ay ating papakinggan ang itutuon po natin ang ikalawang bahagi na ating pananalangin patungkol po sa ating namang iglesia. Alam po natin lahat na tayo na may confidence na humarap sa Panginoon. Tayo po ang basihan. Tayo po yung barometer, sukatan. Tayo po yung timon kung saan po tutungo ang mundong ito. Ang kalagayan ng iglesia ang siyang
ang siya pong basihan ng Diyos kung saan patutungo ang mundong ito. Kaya po ay dalangin natin patuloy ang ating ang iglesia, ang katawan ng Panginoon Jesucristo, ang lahat ng mga confidence na lumapit sa Panginoon na sa haba po ng quarantine na ito, na yung ating mga ninuno katulad po nila Abraham na nag-quarantine siya, si Moses na nag-quarantine siya, maging si Jesus mismo na nag-quarantine siya, 40 days, 40 nights, nakarinig po sila sa Panginoon. Tayo po, baka pong iglesia sa haba ng panahon, 80 araw na po ata, wala pa tayong naririnig. Idalangin natin sa Panginoon na ang kanyang kahabagan, ang kanyang kaawaan ay sumagana sa atin na nakatawan ng Panginoon at tayo tumayo at tunay na maging sensitibo. Bigyan niya tayo ng kaalaman upang maalaman natin ang mensahe na nais niya iparating at huwag tayo maging passive na ang katawan ng Panginoon ay lalo maging aktibo upang sa kanyang pagdating ay tunay na matuwa siya dahil marami po tayong naakay para sa Panginoon. Ipagkaloob po natin sa ating kapatid na si Sister Flor. Are you there? Ate Flor? Andito siya, yun. Unmute lang, Ate Flor. Unmute. Hello. Yan. Hello, nadidinig niya na ako? Meron na. Nadidinig niya na ako? Opo, meron na. Sige, okay. I will pray for the church. Opo. Kapatid. Sige. Opo. Manalangin tayo. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Nagpapasalamat po kami sa iyo, aming Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Meron kaming mga pinagkakaloob mo na chances, Father God, na ganito para makapanalangin sapagkat kalooban mo po ang mga ginagawa namin na to. Yung po mga panawagan mo po sa amin, Father God. Salamat na nadidinig po namin yun, o aming Ama. At sa pagtugon po namin, nabibigyan ka namin ang kaluwalhatian. Sa gabi po na to, Father God, patuloy po, Ama, na ang patnubay at gabay po na yung banal na Espiritu at patuloy po na sumama sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng aming buhay dito sa mundo na to. Sa panahon po na ito, Father God, na walang katiyakan, Father God, kung kailan matatapos to. Pero isang bagay ang ikinagagalak namin, Father God, dahil hindi mo kami iniiwanan sa mga panahon na to. Patuloy mong kinakatag po lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po doon, o aming Ama. Ama, ako personal ako na nagpapasalamat sa iyo dahil kahit po sa maliliit na paraan lang po, Ama, nagagamit mo po ako to share your word, Father God. Kahit po sa Facebook lang po ito, o aming Ama, kahit po sa mga personal po, Father God, na nakadaraw ako, Father God, dahil payawagan mo din po sa amin na kami ay maging mga encourager po, Father God, ng mga kapatid namin, especially po, Father God, sila na parang nawawala na po sila, Father God, ng parang pag-asa, Father God, sa buhay nila dahil sa nangyayari na to. Ngunit salamat, nagagamit mo po kami, Father God, bilang mga encourager, Father God. Nagagamit mo rin po kami bilang mga ambassador to bring the good news of salvation to others, Father God. Yes, Lord Jesus, even in Messenger, Father God, even in Facebook, even personal, Father God, nagagamit mo kami doon. Nawa nga po, aming Ama, patuloy namin madinig ang panawagan mo po sa amin. Patuloy namin, Ama, na ang mga salita mo ay tunay na maging buhay na buhay po sa amin para sa ganun magamit mo po kami, o aming Ama. At tunay na ang kabutihan mo maipabatid namin kung gaano po, Father God, ang dakilang pagmamahal mo, o aming Diyos Ama, sa lahat ng iyong mga nilikha, sapagkat ninanais mo, o aming Ama, na talagang maabot po ang maraming mga tao ng salita mo. Yun ang panawagan mo po sa amin na yung mga anak, ang iglesia, God, ay nagkakasala kami, Father God, kung hindi namin nagagawa, Father God, ang aming katungkulan na binigay mo po sa amin. Ang Matthew chapter 28, verse 18 to
20, Father God, ay napakaliwanag po ng panawagan mo po sa amin to go, Father God, Yes. and bring the good news of salvation, Father God, sa mga tao. In any way na nagagawa po namin, Father God, gawin po namin to, Father God, sapagkat ito po ay utos mo po sa amin o aming Ama na dapat po namin gawin. Dahil kung di po namin ito gagawin, Father God, nagkakasala po kami sa iyo, Father God. Hahanapin mo po sa amin ang mga dugo, ang mga kaluluwa na iyon, O Father God, na mawawala, O Father God. Dahil gusto mo po, aming Ama, lahat ng iyong mga nilikha ay talaga pong makasama mo dyan sa iyong kaharian. Kaya katulad nga po, Ama, ng aming Panginoong Jesus, na nandito siya sa lupa, Father God, talaga ipinapangaral niya po ang kingdom of God, O Father God, sa mga tao, Father God. At yun din po ang nais mo na dalahin po namin, O Father God. Kaya, O aming Ama, kung sa iyo pong mga anak, Father God, meron pong natutulog, O Father God. Ama, sa kapangyarihan po na banal na Espiritu, gisingin mo nga po, Father God, ang lahat po ng mga natutulog na Espiritu po na iyong mga anak, Father God. Kung sila po ay nawawalan po ng pag-asa, Father God, ikaw po ang buhay naming pag-asa, O aming Ama. Yes, Father God, salamat sa iyo, aming Ama, sa napakaganda pong mga gawain na ganito, Father God, na binubuhay mo po kami, O Father God, sa pamamagitan, O Father God, ng mga pagtugon namin sa mga ganitong panawagan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong anak na si Brother John, Father God, na nagkaroon siya, Father God, ng talaga pong ng college, Father God, para pasimulan niya po ito, O Father God. Salamat to aming Ama, dahil nabubuhay po ang Espiritu ng pagiging warrior po namin, mga prayer warrior po namin, O Father God. Ang na talagang kailangan namin, O Father God, na makipag-battle sa pananalangin, O Father God, even sa aming bansa, even sa buhay ng bawat isa sa amin. O Ama, maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka namin. Salamatan ka namin sa kabutihan mo sa amin. Father God, katagpuin mo po ang bawat isang mga anak mo. Sa gabi na po, dinailangan namin sila sa iyo. Kung sila po ay nawawalan na ng pag-asa, Father God, ibigay mo po sa kanila ang pag-asa niyon. Madama nila, Father God, ang pagmamahal mo na walang katulad sa amin, O Father God. Kung kami nakakagawa po, Father God, salamat sapagkat lagi ka pong mayin. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ama, pinagpapahala ko po sa gabi na to ang lahat po ng iyong mga anak ko, Father God. Nakasama man namin at hindi po namin kasama sa pananalangin na to, O Father God. Ang pagpapala mo po, Ama, na nagbubuhat diyan sa iyong trono sa kalangitan, Father God, ay amin po isinasabog, O Father God, sa lahat po ng iyong mga anak, body of Christ, O Father God. Sinasabog namin ang pagpapala nito and we welcome your abundant blessings sa bawat amin, Father God. Yes, O Father God. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyo. At sinasaway po namin, O aming Ama, ang anumang plano ng kaaway, O Father God, ng Diablo, O Father God. He has no power over us, O Father God, sapagat dakila ka na nasa sa amin kayo na nasa sanglibutan na to. Yes, O Father God, and you always, yung salita mo po, Panginoon, na nasa amin, you give your angel charge over us to keep us in all our ways, O Father God. Yes, O Father God, by their hands, they shall up, O Father God, upang hindi kami, O Father God, matisod, O Father God, masaktan, O Father God, ng anumang plano ng kaaway, O Father God. Kung sakali man po, Father God, dumadating kami sa mga trials kami na iyong mga anak, your body, O Father God. Kung may dumadating po sa amin ng mga trials sa buhay namin na ito, O Father God, like this time, pandemya, O Father God, lockdown, O Father God, like this time, Father God, nakita namin, O Father God, na hindi makapagtatagumpay ang anumang trials na ito, Father God, hindi kami maibabagsak, hindi kami noon. Gagamitin namin ang mga trials na ito, O Father God, upang lalo kaming maging matatag
sa aming pananampalataya sa iyo, na ang salita mo lamang po ang pundasyon lagi na ng aming pananampalataya. At magpasalamat kami, Panginoon, sa mga trials na iyon na dumadating sa amin at pwedeng dumating pa sa amin. Dahil naanong ka, nakagabay ka, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya lalo kaming nagiging matag, nangyayari sa ating katulad, Father God. Ang kami ay katulad ng agila o Father God, na talaga po, Father God, na sa kanilang paglipad, Panginoon, in the middle of the storm, na pumapaibabaw sila sa storm na ito, Father God, hindi na pagtatagumpayan. Ganyan kami na iyong mga anak ko, Father God. Hindi kami mapagtatagumpayan ng anumang trials, ng anumang pagsubok na dumadating sa aming buhay. Dahil naandiyan ka, inagapayan niyo, aming Ama. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa amin, o aming Ama. Maraming salamat sa iyo. Patuloy po, Ama, na ingatan at gabayan mo ang iyong iglesia, Father. Ang iyong iglesia na itinayo mo, Father God. Yes, so Father God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, our foundation, oh Father God. We give you glory, we give you praise, oh Father God. We give you thanks, we give you honor, oh Father God. Yung pinakamataas na papuri po at pagkakama, ang pinagkakalo po namin sa iyo. Aming Ama, alang-alang sa pangalan ng aming Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Panginoon. Sa iyong salita. Ama, sa gabi na to. Luwalhati ka ng Jesus ay patuloy namin itataas sa aming mga ng aming buhay, O Father God. Wala kaming dadakilain, wala kaming sasambay, wala kaming paglilingkuran. Ikaw lamang sa likha ng langit at ng lupa. Sa kapurihan po ng pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya salamat po, aming Ama. We give you all the glory, we give you all the praise. Amen, Lord. Sa pangalan ng Panginoong. Amen, amen. You have said, Lord God, that even the gates of hell and Hades could not prevail in your church. And we decree and declare this truth, Lord, that nothing, that the plans of the enemy could not prevail over us, oh God. And we pray and we establish continuously that your church will be as strong as the strong foundation of Jesus, oh God. Thank you, Lord. We continue to pray, Lord God, your pastors, lalo na Panginoon, yung mga kasama po namin sa gabi ito, si Pastor Teo Quezon, si Pastor Topro, pati na po si Pastor Talangin namin na patuloy mo pagpalain ang kanilang pangunguna sa kanilang mga simbahan, sa mga local churches nila, Panginoon. Patuloy na gamitin mo sila upang maipahayag ang iyong kalooban, lalo na sa panahon na ito na marami ang nangangailangan ng encouragement, lalo na higit sa lahat na patuloy na kumilos ang iyong simbahan, Panginoon, sa dapat niyang ikilos sa pandemic na ito. Upang magamit mo po kami na mamultiply, Panginoon, na iyong grasya, mamultiply, Panginoon, na iyong kaawaan, mamultiply, Panginoon, ang iyong kahabagan sa mga tao, Panginoon. We pray also, Lord God, for the personal needs of Michael Hatton, of Beck Hernandez, Panginoon, si Sofia Lintag, si Christy Hernandez, ay si Mindal Yama, Panginoon. Ang po namin sa Facebook, si Mindal Yama, gayon din si Xiao John Hong, si Abby, Panginoon, at si Sister Virgie, si Cristeta Labrador, si Nida Alfaro, pati na po, Panginoon, si Jomar Almasan, na mga kasama namin, Panginoon, sa Facebook, Panginoon, at sa maraming nanonood sa Facebook. I pray, Lord God, their personal needs be met as they invest time, Lord God, with us in praying. Higit na lang, dalangin ko, Panginoon, na mga kasama ko na naririto sa Zoom, hindi man po namin binanggit ang aming mga personal requests. God knows our hearts, God knows our desires, at alam ko naman na ang Panginoon, dahil inuuna natin ang pangangailangan ng marami, ay alam na ng Diyos kung paano ng ating mga pangangailangan. Thank you for the presence of our sister Louie, our sister Angie Sara, Panginoon, si Christine na nakahabol sa ating prayer, Go Pray, pati na si mag-asawang Quezon, pagpalain mo po patuloy ang kanilang ginagawang pioneering church, Panginoon. I bless this church, Lord God. I pray for continuous confidence, for continuous perseverance, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng mga challenges sa pagtatayo ng iyong iglesia ay patuloy ng
karunungan at kaalaman ang pinapalaya ko kay Pastor Deo, Panginoon, ang pag-assist, Panginoon, Dr. Angie, Lord God. Dinadalangin ko, Panginoon, patuloy ang mga hinahawakan ng aming mga kamay, ang negosyo ni Sister Louie, ang negosyo, Panginoon, ni Sister Flor, ang negosyo ni Sister Romana, Panginoon. We bless them, Lord, because you have promised, Lord God, you're giving us the activity to create wealth, Lord. And this wealth are in our hands, Panginoon. You just ask, Lord God, the wisdom how to do it, Lord. And we will really enjoy the blessings, the financial blessings that you have already promised. Hallelujah. Yes, Panginoon, thank you, Father God. Inak, si Jesus, Panginoon, pati po si Katkat na kasama namin ngayon na nananalangin. Dalangin ko pang ng mga person pangailangan. Patuloy na makapag-adjust si Katkat, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. Si Kisses, pati na po si Dax na mga frontline. Pinadalangin ko na tinatanong po sila sa COVID-19. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo silang gamitin na habang ginagawa nila. Isip nila, Panginoon, na without you, without the Holy Spirit, without your angels, we won't do something, Panginoon. At kami naiingatan lang dahil ay yung biyaya at yung pag-iingat ay sumasa amin, Panginoon. Magnify you, Lord God, tonight, Lord God, for all the things that you have done in our lives, all these things that are good, all these things that are really perfect, Panginoon, na pinapatuloy na pinaparanas mo sa bawat Amen. Yes, oh God. namin, Hallelujah. Panginoon, sa dugo ng Panginoon Kristo, ang lahat ng mga prayer requests, mga petitions na aming mga binanggit, patungkol po sa aming bansa, patungkol din po sa iyong iglesia, Panginoon, at dalangin namin na patuloy na masiyahan ka, Panginoon, sa ginagawa namin dahil ang aming pananampalatay na express tayo, dahil naniniwala kami na hindi pa man ang binubuksan ang aming mga bibig at lalo na kapag binanggit namin ito, tuwang-tuwa ka dahil ikaw po ay tunay na Ama sa bawat isa sa amin. Manatili ang confidence, Panginoon, dahil kami, Panginoon, binigyan mo ng katwiran, Panginoon, binigyan mo kami ng kaligtasan at ganyan din na ginawa mo kaming banal sa pangalan ng Panginoon Kristo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, and we just bring back to you the glory, we bring back to you the honor, and we keep on blessing your name, Lord God, whether we are in go, 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 pray, or whether we are out of this medium, Panginoon, sa aming mga personal na buhay. Patuloy mo po kaming gabayan, patuloy mo po kaming tulungan, Panginoon. We give you back. Amen. Amen. Jesus' name, go, go, go. Amen. Bless you, mga kapatid. God bless you. Bless po. Oo, God bless nakakasama po. natin sa Facebook. Angie, God bless you. Nasa nakasan nyo daan pare. Apo. Ay, nasa Taguig po ako. Ay, Angie ka?